Mga kapitay, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po ito. Ito hong banta po ngayon mga kabida ni Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson. Laban po dito kay Congresswoman-elect Leila de Lima ng ML Party List mga kabida, na magsasampa po siya ng formal complaint laban po kay de Lima doon ho sa kanya hong ibinulgar, na kaugnayan daw ni de Lima doon po sa isang hukom na nagpawalang bisa po, sa kaso po ni de Lima mga kabida. Hindi ko po alam kung ang tinutukoy po ni Roque ho dito is yung latest case po ni de Lima na kung saan inakwit po siya ng isang hukom mga kabida doon po sa kanya hong drug trade case na isinampa po mga kabida nung time po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kaya yun yung dahilan kung bakit po nakalabas ito hong si dating Senador de Lima mula sa kulungan, mga kabida. Eto po, pakinggan muna natin ito hong naging rant po ni Attorney Roque po mga kabida sa kanya hong Facebook page kung saan po ay galit na galit ito laban po kay de Lima, mga kabida, Dahil ho sa pagsabi po ni de Lima na yung kanya hong pag-alis daw sa bansa, isang indikasyon daw ng flight of guilt. Okay. Eto po, pakinggan muna natin. Wala po ito sa Ang Balita ngayon, iko-courtesy lang po natin ito hong video na ito, mga kabida. Narito po. Ano naman yung isa dyan na ako daw ay flight is evidence of guilt. Ulul! Flight daw is evidence of guilt. Aminin mo muna, estudyante mo nagpawalang bisa sa'yo. Sinungaling ka to the nth degree. Nang tinanong, I don't remember. Don't remember. Part-time teacher ka lang dyan sigurado ko, konti lang mga na-handle mo mga estudyante. Hindi mo malalaman kung sino estudyante mo naging judge. I don't remember. Sinungaling. Wala ka talagang katapatan bilang isang mamamayan. Darating ang panahon, ilalabas ko yan. At gaya ng naging dahilan ng hukuman doon sa isang kaso mo na na-deny ng due process ang people of the Philippines, ganyan din ang dahilan na yan. Dahil dapat yan, dineklara ninyong pareho na meron kayong relasyon na professor-law student relation. At tignan natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema. Kaya ikaw, bago mo linisin ang dungis sa iba, tignan mo muna yung putik sa mukha mo. Putik na mukha yan, di ba? O, di ba? So, aminin mo ngayon sa bayan. Estudyante mo, di ba? Huwag kang peke na I don't remember. At saka hindi kami naniniwala sa accent mo. Bicolana ka, day. Ano ka ba? Saan mo ba kinuha yung peke mong accent na yan? Okay. But anyway, lahat tayo, may panahon din yan. Ang sa akin po, walang kahit sino na nagsabi na recruit ko sila. Dahil trafficking yun Walang kahit sino nagsabi na ang recruitment ko dahil sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan sila. Ikaw, hindi bababa sa 15. Tumistigo na tumanggap ka talaga ng pera sa mga drug lords para sa kalakalan ng droga. O wag mo sabihin acquitted ka na dahil buhay na naman yung kaso mong isa. So do not take pride na acquitted ka na. Hindi, nabaliktad nga dahil nawalan ng due process ang people of the Philippines. At titignan natin talaga sa takdang panahon. Kaya I advise you, tumahimik ka na lang dahil ako naman, hindi kita winawakwakan, okay? Pero kapag hindi ka talaga tumahimik, nako, baka mapilitan pa ako maghain ng formal na reklamo para malaman ng taong bayan kung talagang estudyante mo nga yung nagpawalang bisa sa'yo. Sinungaling ka. Ayun po, grabe ang tindi yung kanyang banat po mga kabida, Ang sabi po doon ni Roque, kaya daw napawalang bisa yung kanya hong kaso, estudyante daw ni de Lima, ito hong hukom, Sabi po ni Roque. Kaya nga, uulitin ko po, hindi ko alam kung ang tinutukoy ba ni Roque is yung latest case po ni de Lima, Kung saan po ay inakwit po siya ng isang hukom, O ibang kaso po itong tinutukoy po ni Roque po mga kabida, Anyway, abangan po natin yung sinabi po ni Roque po mga kabida na ibubulgar niya, sa takdang panahon, yung full detail doon po daw sa ugnayan po ng isang hukom kay de Lima, mga kabida, Kung maalala po ninyo, ito hong si de Lima naging controversial po ito mga kabida lately lang po, kasi yung kanya hong kaso na kung saan inakwit po siya ng isang hukom diyan po sa Regional Trial Court sa Muntinlupa City mga kabida, pinawalang bisa po ng Court of Appeals. Dahil nakitaan po ng Court of Appeals po mga kabida yung abuse of discretion po
ng hukom na nag-acquit po sa kanya. Okay? Kasi hindi daw in-explain ng hukom kung bakit daw inacquit si De Lima dahil lang po dun sa recantation po ng isang witness po nila, no? Mga kabida dun po sa drug trade case. Kaya nga yun, ipinawalang bisa po ng Court of Appeals at ibinalik yung kaso po mga kabida sa Regional Trial Court diyan po sa Muntinlupa City. So ang ibig sabihin dyan is balik yung kaso po ni De Lima, Yung kanya hong freedom, yung paglabas po niya sa kulungan, marami kasing interpretasyon po yun Ang iba, magsasabi yung ibang mga abogado na dapat ibalik sa kulungan ito hong si De Lima, Kasi yung kanyang kaso po ay non-bailable offense. Alright? Yung iba po, nagsasabi na hindi. Kasi yung kanya hong acquittal stands daw. O paano yung acquittal stands kasi ipinawalang bisa nga ng Court of Appeals, Kaya nga nakakalito po ito, mga kabida, kung ano ba talaga yung totoong estado po, dito ho kay Congresswoman-elect De Lima, But anyway, balik po tayo dito ho sa rant po ni Roque. Okay? Nagalit po itong si Roque dahil ho, sinabi kasi ni De Lima po, mga kabida, na yung kanya hong pag-alis daw sa bansa, okay, after inimbestigahan po ito ng Kongreso, dahil ho sa kanyang ugnayan o involvement dun po sa Pogo operation. Okay? Kaya umalis po ito at later na lang po natin nalaman po, mga kabida, na nasa the Netherlands na pala, After na dinala po ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula dito sa bansa, Pagkatapos pong arestuhin po ito, mga kabida, sa bisa ng warrant of arrest na inilabas po ng International Criminal Court. Okay? At dahil po dyan, dami hong bumatikos po kay Roque. Bakit po siya umalis? Bakit po hindi niya inarap yung investigasyon po ng Kongreso, patungkol ho sa kanyang kaugnayan po sa Pogo operation, mga kabida. Hanggang umabot po sa punto na kinasuhan po siya dito, At eventually naglabas po ng warrant of arrest ang korte laban po kay Roque. At ang pinaka-latest po ngayon, naglabas na raw ng red notice ito hong Interpol matapos pong humingi ng tulong, mga kabida, ito hong Department of Justice, sa International Police Organization po, mga kabida, para hulihin po itong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kaming kaaway po itong si Roque ngayon, Isa po sa mga bumatikos po sa kanya ngayon, mga kabida, ito hong kanyang kasamahan po sa Duterte camp, Si dating Presidential Legal Counsel, Attorney Sal Panelo, na bumatikos po sa kanya. At hinamon po si Roque na pumalik po sa Pilipinas at harapin po itong kanyang kaso dito, mga kabida, kung totoong wala ho siyang kasalanan. Kasi ang sabi po ni Panelo, hindi dapat siya mag-alala kasi yung burden of proof daw ay nandun sa mga nag-akusa po sa kanya, which is yung gobyerno po, Kung totoo daw wala po siyang kasalanan, inosente po siya, hindi dapat siya matakot na harapin po itong kanyang kaso, Yung human trafficking case na isinampa po ng DOJ laban po dito kay dating presidential spokesperson Harry Roque. So, yun lang po, mga kabida, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito ho sa ibinulgar po, mga kabida, ni Harry Roque laban po dito kay Congresswoman-elect Leila De Lima, patungkol ho sa kanyang kaso na ipinawalang bisa daw ng isang hukom na kung saan po ay napag-alaman, according to his account, na estudyante pala ni De Lima yung naturang hukom, I don't know kung ito ba ay estudyante po niya during sa law school po ng naturang hukom, mga kabida. Okay? Hindi kasi maliwanag po dun sa kanya pong vlog ni Roque kung saan naging estudyante po ni De Lima po ito. Sa law school o during college days po, mga kabida.
So sa mga gustong mag-comment at magpadala na kanila pong opinion patungkol ho dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.